Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Of course, this is my way of also showing support to Jamie Pictures, Miss Annette. Of course, this is support of my company, which is Period Entertainment Corporation, to the local cinemas, and especially dun sa mga taong nakatrabaho ko before to show, kumbaga paying it forward ko lang, especially kay David, si Sanya na wala dito, si Jay naka-work ko sa Pulang Araw, at saka yung nakasombrero kasi minsan talaga yung hindi ko alam na-hypnotize ba ako. Ano to, Alden, we love you. Talaga bang nagagamit na lang sa YouTube. Uy! But anyway, I hope you enjoyed the film, guys. Thanks for coming, and maraming salamat po. Love you, Alden. Thank you. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, good morning po sa lahat po ng Aldab Nation. O good afternoon o good evening sa mga nakakapanood ng ating update na naman po kina Alden Richards at kay Maine Paul Garson. Ito na po yung mga ebidensya, ito na nga po yung mga resibo na gusto nyo pong malaman. Mabigat po ito sa mga kritiko na naman ng Aldab Nation. Bakit nga po ba laging sina Alden Richards lang ang nagbibigay ng update? Bakit kailangan mga kapatid ni Mengay ang mag-update sa kanya? Bakit halatang inedit na naman po ang picture na nakikita ninyo kay Maine? Kung titignan nyo po yung kamay, ang haba, no? Ang haba ng kamay, tapos yung braso hindi umaayon sa laki. Pero syempre wala naman pong maniniwala kay Mr. Destiny. Sasabihin na naman po nila, naku, kulto lang yan, dilulo, di po ba walang katotohanan? Wala naman pong problema. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga pinag-uusapan natin ngayon, dumidepende po kayo kung sino yung paniniwalaan po ninyo. Bago tayo pumunta sa main topic kay Alden, kay Congressman Adjo, pansin nyo po ba yung mga bagay-bagay na si Congressman Adjo nasa QC? Di po ba? At may nagbalita pa nga po sa atin na nasa Batangas nga po raw ito. Kasama nga po ang buong pamilya nila. Meron po silang farm doon at beach resorts. Ibig kong sabihin, doon po sila pumupunta madalas. Kaysa nga po naman daw po na magbakasyon sa ibang lugar, doon na lang at talagang may kita mong napakaganda naman po. Hindi po ba? Napuntahan na po daw yung kuno ni Maine Paul Garson, pero clone lang naman po yun. Pero pinakita nila sa video na talagang at sa mga photos na kumakalat, yung magkaharap po sila na madilim. Hindi po ba? Halata mo naman po na ine-edit lang po. Pero hindi tayo namimilit, ha. May mga point, may kanya-kanya tayong opinion. May mga point, may kanya-kanya po tayong paniniwala. Pero andun na po yung tipong kukunti na lang yung sumusuporta sa Armin. De, real talk yan. Masakit mong salita pero yun totoo. Kasi wala naman pong kalatoy-latoy si Congressman Adjo at si Mengay para sa kanila eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang Armin. Main fanatics lang. Kasi bihira po sila mag-update. Bihira po sila magpakita sa social media na magkasama. Never mo nga po itong makikita. Nagsisimba. Hindi po ba? Kahit po yung nakarang, yung Ash Wednesday, nakita nyo po ba? May si Congressman at si Maine. Real talk yan mga ka-Aldab. Pero syempre hindi ako namimilit. Sabi ko nga po sa inyo, malaya po kayong mag-react. Malaya po kayong magkomento. Pabor man o hindi yan.
Nirerespeto po yan ni Mr. Destiny. Isa naman po yan sa, kumbaga, isa po yan sa mga masasabi natin na never po tayong nag-delete. Hindi po katulad ng iba na puro positive comment lang po yung nababasa ninyo. Sabi ko nga, imposible pong walang basher. Hindi po ba? Kasi sa dami po ako na nakita, kahit maganda yung ginagawa mo, kahit alam mo na wala kang pagkakamali, may mga tao talagang pinupuna yung hindi naman dapat. Di po ba? Yung sa tingin niyang kaprasong mali, para sa kanila napakalaki na yun. Pero kung titignan mo, wala namang halaga, wala namang saysay. Hindi po ba? Well, punta na tayo sa ating pinaka main topic. Ito na po yung ebidensya at resibo na wala na po talagang kontrata si Alden sa GMA. On call na lang po siya. Yan ang sinasabi ko, di po ba? Pag kailangan po siyang ipatawag para sa, kumbaga, conference, press con, pamparami ng mga ganito, ganyan, doon lang po siya pupunta. O bakit hindi nga po ba umattend si Alden sa Sparkle Artist Center nung nakaraang linggo na para sa promotion ng mga artista na baguhan? Po ba, sabi ko nga, akala ko ba si Alden Richards kuno yung mentor, pero bakit po dun sa, kumbaga, pagpapakilala, pagsasama-sama ng mga Sparkle Artist Center, hindi po dumalo si Alden Richards? Para lang po sa kaalaman ng lahat, para maging, kumbaga, parehas, hindi po ba? At para questionin na rin po yung mga nagsasabing na nakabaon pa rin po daw si Alden Richards sa GMA Network. Kaya nga sabi ko sa inyo, pansinin niyo po muna bago po kayo mag-react, bago po kayo magkomento sa dami ng mga ebidensya at resibo na pinapakita ni Mr. Destiny. Hindi po talaga sila makakaporma. Gaya po ngayon, pinatawag si Alden para siya po yung mag-host ng Samahang Makasalanan na napa-black screening nga po. Anong ibig sabihin yun? At ito pa po sa mga interview o sa mga sinabi ni Alden Richards, never po siya nagbanggit kasi may kumakalat po, makaldab, na meron nga po daw teleserye si Alden Richards na Marimar kuno, kasama daw po si Catherine. Naniniwala po ba kayo sa mga nagkakalat nun? Naniniwala po ba kayo na meron? Common sense na lang po yun. Kasi dapat dito sasabihin na ni Alden Richards yan. Meron po kaming teleserye na ganito ganyan, abangan nyo, parang pulang araw lang. Total, nasabi naman ni Alden Richards yung pulang araw. Hindi po ba dapat sinabi niya na, may next project po ako sa GMA, abang-abangan nyo yan, ito'y teleserye, napakaganda, at kung saan po ito isi-shooting, talagang napakaganda ng lugar. Yung tipong hindi ka pa hindi pa po kayo nagsisimula ng taping, nag-aayos pa lang kayo kung sino yung mga magiging cast, pinopromote mo na. Hindi po ba? Ito yung taktika na yun, lumang taktika na yun, di po ba? Pero effective. O bakit hindi po yung ginawa ni Alden? Bakit hindi po siya nagsalita? Hindi niya po kinuwento yung mga kwento sa labas. Yung mga nagsasabi, yung mga nagre-react, wala. Hindi, real talk to, mga kaldab, wala, nga. Kaya ngayon, dami ng bitter po sa akin. Sa dami ng mga pahayag po ng iilang netizen na tayo daw po yung paasa, fake news. Sila nga po Kaya pinipilit po nila na si Alden hindi aalis sa GMA. Kalokohan lang daw yung sinasabi ko. Wala po tayong sinabi na aalis si Alden sa GMA. Freelancer na lang po siya. Ang ibig kong sabihin, on call. Pag pinatawag po siya, gaya po ng pagiging host, pupuntahan niya ni Alden. Dahil alam naman ni Alden na
ganito ganyan. Kaya nga po hindi siya pumunta sa Sparkle Artist Center sa mga baguhan kasi hindi na po siya membro. Hindi na po siya yung tipo ng dati na ganito ganyan. Kaya nga po tumatanggi na siya. May karapatan ng si Alding tumanggi. Samantalang dapat sa All Out Sunday siya pagkabuhay. Sa palagay nyo bakit hindi? Balikan nyo po yung mga taon ng 2019. Doon nyo mapapatunayan. Sa bagay, matagal na naman kasi daw yan Puro na lang daw po ko old yung pinabinabalik ko yung nakaraan. Kasi doon nyo po makikita kung ano yung pagkakaiba ngayon sa pagkakaiba noon. Ikukumpara nyo lang naman po yun Hindi po ba? Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.